Sabi ni Panelo, Chis Escudero, mali ka. Sabi po yun nung tumatakbong senador na hindi po nakatikim na malagay yung kanyang pangalan miski sa top 12 man lang. Ayan oh. Sino ba tong kasama ni Panelo na sa SMNI bago? Mga type ni Kibuloy, yung mga ganito ba? Anyway, mga bossing, maririnig po natin yung kanilang pag-uusap sa background, pero hindi ko na po mismo ipe-play to dahil SMNI yan. Alam nyo naman po yan mga yan, mga bossing. Ika-copyright tayo niyan. Siyempre, kalaban yan di ba? Para sa mga maling pagpapahayag. Pakinggan nyo mga kababayan na sinabi po dito, mali daw po ang Senate President Chis Escudero. Sabi po ng isang tumakbong senador na hindi man lang po napunta sa top 12 yung kanyang pangalan nung panahon ng bilangan na po ng boto. Badat! In connection pa rin dun sa issue ng kay Pangulong Rodrigo Duterte dun sa issue ng pagtinig sa Kamara, itong Quadcom in-invite na naman si PRRD na ang susunod na kanilang pagdinig ay November 7. November 7, mga kababayan, naabangan ho natin yan sa Quadcom. Pero hindi ko na ilalive yan. Manonood na lang tayo, mga bossing. Tapos saka ako komentuhan pagkatapos ng hearing. November 7, pinatawag ko kasi mga kababayan. Kasi malakas naman ang loob ng dating Pangulong Duterte na ganito, ganyan. A-attend ako. Pinadala yung unang sulat. Hindi pumunta. Mahina daw po. Pero, ano sabi niya? Mahina daw po ang dating Pangulong Duterte. Pero, Pilipinas ngayon. Mahina, pero Umiikot ako sa Pilipinas ngayon hanggang kaya para sa peace rally. Umiikot sa buong Pilipinas para sa peace rally. Pero kapag yung imbitasyon na ng Quadcom para doon magpaliwanag, isa na lang ang itatanong sa inyo, judges, sir. Kung paano yung bayaran. Pero kapag kadating po sa Quadcom, mahina po ang katawan. Nakikita mo dito, attorney? Pero nakakaikot ng buong Pilipinas, mga boss. Ano daw nakikita mo, Attorney Panelo? Isa sakaling dumalo ang dating Pangulo kung magiging katulad ba ito yung takbo sa Senado or baka pagtulungan siya doon sa Kamara? Una-una, hindi pa ako kami nagkakausap. Kaugnay. Merong ganun pagtulungan? Hindi ganun yun. Diba? Sa Senado, sino pinagtutulungan? Yung mga biktima, yung mga kaanak ng biktima ang pinagtutulungan. So, takot kayong gawin sa inyo yon? Hindi. Diba? Kaya lang, merong mga question o may mga tanong doon sa Quadcom na hindi po nila ini-expect, mga kababayan. Mahirap po doon sa Quadcom. Di ba? Mabigat po doon sa Quadcom, mga bossing. Mga bata, tsaka pupuruhan niya ni Benny Abante ng tanong. Diyan sa imbitasyon. Di ko alam kung natanggap niya o a-attend siya. Ang alam ko, yung dati naming usapan noon, sabi niya, a-attend siya. Pero, tapos manghihina. Pero, ano ang magiging batayan para itawag si Presidente Duterte? Takot ho talaga sila, mga kababayan, kapag Quadcom na. Pero doon sa Senado, malakas ang loob kasi madaming kakampi. Nandun sila Bato de la Rosa. Sabi ni Princess Chicago, good morning, Boss Mark. 373 likes here. Yan. Kapag kaganyang nilalike nyo yung live natin, nadadaanan ko ng shoutout ang inyong mga pangalan. Tuloy. Sa Quad Committee. Sinabi niya na lahat ng mga gustong malaman ng bansa. Hindi, kinontrol nga nila Bato de la Rosa, kinontrol ni Coco Pimentel, meron pang hindi na itatanong. Yung tungkol doon sa reward system. Hindi pa yun lahat. Madami pa tayong gustong malaman, mga bossing. Na doon po sa Quadcom, tuloy-tuloy lang yung pagtatanong. O baka tuloy-tuloy din po ang recess ng dating Pangulong Duterte doon. Nung tinanong, kayo po ba ang may pananagutan dito? Sa batang ito, 17 anyos, na tegi. Walang nakitang pinagbabawal na gamot. Sabi, pwede recess po, ma'am. Baka madami kaming marinig na gano'n sa Quadcom. Or baka naman po, iba ang marinig namin. Baka tatahimik o hindi sasagot. Di ho ba?
kaugnay sa war on drugs. There is nothing more, in my belief, na itatanong, ano po ba itatanong mo doon eh? Sinabi niya na, I assume responsibility. That's not a state policy. This is my instruction. You Oh. cannot transfer Kaya talaga, mga kababayan. Kaya nga po akala nila, kapag ka sinabi ko to sa Senado, may mga magkakaso na dyan sa Senate. No? May mga magkakaso na kung sino-sino dyan. Wala pong nangyayari. Sabi, desidido po kami sa ICC na lang po. No? Desidido na po kami sa ICC na, hindi na po sa Pilipinas kasi house arrest lang po mangyayari dyan. criminal liability of these policemen who killed yung mga criminal suspects to me. Kasi hindi po pwede yan. Ano pang itatanong? Wala na ako pong itatanong. Kaya hindi ko alam kung pupunta pa siya. Kung ako tatanong, Ayan na mga kababayan, hindi na pupunta. Wala na, hindi na ako pupunta. Wala na ako sasagutin doon. Sabi nga ni Dan Fernandez madami kaming gustong itanong pa. Madami pang hindi na itanong. Paano ba naman yung mga senador na sumusuporta at kumukontrol ng Senate hearing na yun? Mga kababayan, inuubos nila yung oras para less nga naman ang pagtatanong ni Senadora Risa Hontiveros. Di ba? Tuloy. tanongin nyo, there is nothing more to say dun sa Quadcom kasi sinabi Madami pa nga. Ito si Panelo. na Kaya po, alam nyo, yung pagmumukha ni Panelo, kaya hindi po nanalo yan Alam nyo, nakita ko yan in personal, no? Merong, may bata siya. Boss Mark, silip daw kayo, do kay Panelo. Gano'n. Hindi na ako magkukwento ng mas malalim doon. Pero yung kampo nila mukhang tanga ho, mga kababayan. Dumating si Panelo. Yung mukha parang stress na. No? Parang pawisan na, stress na, hindi mo malaman. Ano ba? Hindi pa nagbibilangan, talo na yung itsura mo. Yung diskarte nila, mga bossing. Diskarte miski ho sa Barangay Tanod, ang takbuhin ni Panelo, hindi ho mananalo No? Tuloy na natin to. Senate Committee. But kung ang feeling ng Presidente Duterte, pupunta siya roon para unang-una turuan kung paano ang procedure, kung paano magtanong. Ang yabang naman. Alam naman nila yung ginagawa nila doon sa trabaho. Di ba, mga kababayan, pupunta doon para magturo, etc., etc. Akala yata presidente pa. Pupunta kayo doon para sagutin yung mga katanungan para doon sa kanilang report doon sa Quadcom. Hindi kagaya nung kay Bato de la Rosa, punta kayo dito, hali kayo, punta kayo dito. Tapos ano nangyari doon sa hearing ni Bato de la Rosa? Wala. Sabi ni Estalyon o Zagal, sa hearing ni Senator Risa Hontiveros versus 23 senators, naihi si Digong kay Risa Hontiveros. Uminit ulo, mga kababayan? Ang mga kongresista, kasi hindi naman sila mga abogado kasi. Yung Yabang naman ni Panelo kung abogado ka nga, kagaya ka naman ni Torion. Di ba? Kung abogado ka nga, iniiba mo naman yung pag-intindi ng sambayan ng Pilipino doon sa mga batas na yun. Wala ding kwenta. No? Kung abogado ka nga, tapos kagaya ka naman ni Torion, wag na lang, uy. may abogado naman dyan, hindi rin alam. Hindi naman nagpa-practice. Pangalawa, baka gusto ni Presidente Duterte lalong liwanagin yung maliwanag na. Baka gusto niyang, kayo, kukulit nyo, eto na sinabi ko, ulitin ko na naman. Kaya lang, it's a waste of time kung ulitin niya rin lang yung sinabi niya. O hindi, tingnan nyo na lang yung transcript. Ayan, titignan ng Quadcom yun, malamang ho, mga kababayan. 100% titignan ng Quadcom yun. Hindi na uulitin yun. Meron lang gustong linawin doon sa reward system na mismo po si Bungo ang nagsasabi meron 500,000 sa buhay, 1 million sa tegi at 2 million kapag kanan laban. Yun yung tatanungin doon, di ba? Mga kababayan. Dahil nga po 50, sabi ni Charles Alcon, ikaw lang ang magaling, Mark. Ako lang. Thank you. Nabubwisit na yung DDS, no?
Nabubisit na yung DDS. Ako lang ang magaling. Oh, sumamba ka sa akin. Mas magaling ako kay Kibuloy. Eh yung sinasamba mong si Kibuloy nandun na sa oblo. Unless kung lilinisin mo din yung tubo ni Kibuloy. Kaya kailangan mo pumunta doon sa oblo. Anyway, mga boss chief, sir, magpapaalam na po ako, ha? Mamayang umaga ulit, naka-live tayo. Maraming salamat. Huwag niyong kalimutan, no? 1,173. Alam ko, 173 dyan, DDS. Oh. Ang hindi mag-like, DDS. Paalam po, hanggang sa muli.